Ang asawa ko, ang CEO, tumingin ng diretso sa mata ko at sinabi, "Pumunta ka kahit saan mo gusto, Juan Paulo. Kung iiwan mo ako, babalik ka rin na gumagapang para magpaumanhin." Ang boses niya ay puno ng parehong paghamak na ginagamit niya sa mga underperforming na empleyado. Narinig ko na yan ng libu-libong beses noon, pero sa pagkakataong ito, may biglang nag-snap sa loob ko. Tiningnan ko siya na nakatayo roon sa kanyang 150,000 na suit. Nakapamewang na parang nagsasara ng hostile takeover at sinabi ko ang dalawang salitang magbabago sa lahat. Titingnan natin. 3 linggo pagkatapos, nasa 1,300 kilometro ako sa Davao, nagsisimula ng trabaho na doble ang sahod ko noon. At doon tumawag ang phone ko sa isang number na hindi ko kilala. Sinabi ng babae sa kabilang linya ang 5 salitang nagpalamig ng dugo ko. "Juan Paulo, kailangan nating pag-usapan si Raquel." Ako si Juan Paulo Reyes. 38 anyos ako at sa nakalipas na 2 taon, kasal ako kay Raquel Morales Reyes, isa sa mga pinakabatang CEO sa Makati Tech Sector. Binuo niya ang Nexatech Solutions mula sa startup sa apartment niya hanggang sa 10 bilyong kumpanya na may 300 empleyado. Ipinagmamalaki ko ang tagumpay niya. Pati nga, sinusuportahan ko ang bawat gabing gising, bawat missed dinner, bawat weekend na ginugol niya sa pag-close ng deals sa halip na makasama ako. Pero sa pagdaan ng panahon, tumigil si Raquel na maging asawa ko at naging boss ko. Bawat usapan, naging performance review. Bawat hindi pagkakasundo, naging negotiation na kailangan niyang manalo. At bawat beses na sinusubukan kong pag-usapan ang nararamdaman ko, dinidismiss niya iyon gamit ang corporate jargon tulad ng hindi tayo aligned sa isyong ito o kailangan mong i-manage ng mas mabuti ang expectations mo. Ang umagang nasira ang lahat ay nagsimula tulad ng karaniwang umaga sa aming marble-floored na kusina na mukhang galing sa Arkitektura Magazine. Nakadress na si Raquel para sa trabaho ng 6 a.m., nag-scroll sa email sa phone habang lumalamig ang kape niya. Ako, gumagawa ng almusal, scrambled eggs at toast, pareho bawat umaga dahil iyon ang ilan lang sa mga bagay na kaya ko pa ring gawin ng maayos. Hindi niya kinritiko. "Juan Paulo," sabi ni Raquel nang hindi tumitingin mula sa phone, "kailangan mong i-handle ang contractor situation ngayon. Ang estimate sa kitchen renovation ay 4.5 million at sa tingin ko overcharge tayo. I-push back ang presyo ng marble countertop." "Good morning din sa'yo," sabi ko. Inilalagay ang plato sa harap niya. Tiningnan niya ang eggs na parang disappointing quarterly report. "May cheese ba yan?" "Oo, tulad ng gusto mo. Nag-cleanse ako ngayong buwan. Walang dairy." Binanggit ko raw yan 3 beses noong nakaraang linggo. Hindi ko naalala na binanggit niya kahit 1 beses, pero ganun talaga. Si Raquel, nabubuhay sa sariling mundo kung saan lahat ay dapat sumabay sa kanyang palaging nagbabagong preferences at priorities. "Sorry, gagawa ako ng iba." "Wag na. Kukuha na lang ako sa opisina." Tumayo siya, nakadikit pa rin sa phone. "Tsaka, tumawag sa akin kahapon ang kapatid mo tungkol sa Thanksgiving plans. Pwede bang sabihin mo sa pamilya mo na ang assistant ko ang nag-handle ng social calendar namin? Kailangan nilang dumaan sa proper channels. Proper channels para kausapin ang sarili niyang pamilya. Raquel, hindi sila nag-schedule ng board meeting. Gusto lang nilang malaman kung pupunta tayo sa handaan para sa lechon." Sa wakas tumingin siya sa akin at ang ekspresyon niya ay parang nakakainip at nakakababa ang sinabi ko. "Juan Paulo, nagpapatakbo ako ng kumpanya. May 300 tao na umaasa sa akin para sa kabuhayan nila. Hindi ako makaka-operate ng maayos kung lahat ay iniisip na pwede lang akong tawagan kahit kailan nila gusto. Ang structure ay lumilikha ng efficiency. Ako ang asawa mo, hindi empleyado mo. Kung ganoon, itigil mo ang pag-arte na hindi mo naiintindihan ang basic time management principles." Kinuha niya ang Hermes bag niya at naglakad patungo sa pinto. I-handle ang contractor. May back-to-back meetings ako hanggang 7. Sumara ang pinto sa likod niya at nakatayo ako roon sa designer kitchen namin, napapaligiran ng appliances na hindi namin ginagamit at furniture na hindi namin inuupuan.
Napagtanto na hindi ko na maalala ang huling beses na talagang tiningnan ako ng asawa ko. Hindi basta sulyap habang iniisip ang trabaho, kundi talagang tiningnan ako na parang tao na pinahahalagahan niya imbes na isa pang item sa to-do list niya. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito at nakaka-relate sa pakiramdam na invisible sa sariling relasyon, pindutin mo ang subscribe button at mag-drop ng comment sa baba tungkol sa sarili mong karanasan. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa pagdadala ko ng mga totoong kwento at binabasa ko ang bawat comment. Ngayon, tuloy tayo. Noong gabing yon, umuwi si Raquel ng 9:30 p.m., maaga para sa kanya. Nagluto ako ng dinner, chicken marsala na may roasted vegetables at pinainit sa oven. Dumaan siya sa akin ng walang salita, diretso sa home office at sinara ang pinto. Naghintay ako ng 30 minuto bago kumatok. Raquel, ready na ang dinner. Kumain ako sa opisina at nasa call ako sa Tokyo. Pwede bang wag mo akong i-disturb kapag nakasara ang pinto? Bumalik ako sa kusina at kumain mag-isa, isang bagay na ginawa ko siguro ng 200 beses sa nakaraang taon. Parang karton ang lasa ng pagkain. Lahat na parang karton lately. Bandang hating gabi, lumabas na si Raquel mula sa opisina. Nasa living room ako nagbabasa, hindi makatulog sa kama namin nang wala siya. Nakaupo ka pa? Tanong niya. Nagulat. Gusto kitang makita. Matagal na tayong hindi nag-uusap. Napabuntong hininga siya na parang pag na-overtime ang meeting. Juan Paulo, pagod na ako. Pwede bang wag muna ngayon? Ano? Mag-usap bilang mag-asawa? Mag-usap kung saan ililista mo ang lahat ng paraan na nabibigo ako bilang partner dahil abala ako sa pagbuo ng isang bagay na nagbabayad ng bahay na to, kotse mo at lahat ng meron tayo. Doon na naman, ang trump card na ginagamit niya lagi. Bawat beses na sinusubukan kong tugunan ang lumalaking distansya natin, siya ang may pera. Kaya siya ang may rules. Hindi ko sinabing nabibigo ka, Raquel. Miss lang kita. Miss natin ang dating tayo. Okay lang tayo, Juan Paulo. Overly emotional ka na naman. Naglakad siya patungo sa hagdan. Kailangan kong gumising ng 5 para sa call sa investors. Pwede tayong mag-usap sa weekend. Pero alam naming pareho na hindi kami mag-uusap sa weekend na yon. Lagi na lang may iba pang call, crisis, dahilan kung bakit mas kailangan siya ng kumpanya kaysa sa akin. Ang breaking point ay dumating 2 linggo pagkatapos sa annual gala ng kumpanya niya. Uri ng event kung saan nagkikita ang Makati Elite para magbigay-pugay sa isa't isa, ginanap sa Shangri-La Makati na may champagne na mas mahal pa sa isang baso kaysa sa grocery ng karamihan. 250,000 ang ginastos ni Raquel sa damit para sa okasyon. Ako, nakasuit na binili ko 3 taon na ang nakaraan dahil mali ang pakiramdam na gumastos para sa sarili kapag hindi ako ang kumikita. Iyon din ang isa pang kinuha sa akin ni Raquel, ang sense of worth ko na nakatali sa sweldo. Nagsimula ng masama ang gabi at lumala pa. Nag-network si Raquel na parang pro, nag-shake hands, nag-close ng deals, tumatawa sa mga biro na hindi nakakatawa. Sumusunod ako sa likod na parang accessory, ipinakikilala minsan bilang asawa kong si Juan Paulo bago siya lumipat sa mas importanteng usapan. Bandang 9:00 p.m., nakatayo ako sa bar nang marinig ko ang boses niya na tumatagos sa crowd. Kaunting usapan kay Bradley Thornton, isa sa investors niya, silver-haired na lalaki sa 60s na yumaman sa real estate. Ang sikreto, sabi ni Raquel, nang malakas para marinig ng mga malapit, ay palibutan ang sarili ng mga taong nagpapataas sa'yo, hindi nagdadala pababa. Natutunan ko ng maaga na ang tagumpay ay nangangailangan ng ruthless prioritization. Pamilya, relasyon, maging ang kasal, lahat dapat maglingkod sa mas malaking layunin o magiging hadlang. Tumawa si Bradley, sinabi na parang totoong CEO. Dapat ay napaka-understanding ng asawa mo. Juan Paulo? Tumingin si Raquel sa paligid hanggang makita ako sa bar. Okay lang siya. Very low maintenance. Yan ang pinakamalaking quality niya. Hindi siya nangangailangan ng maraming atensyon. Parang may well-behaved na alagang hayop. Tumawa ang mga tao sa paligid niya. Akala nila nagbibiro siya, witty na parang pinapayagan ang mga makapangyarihan. Pero nakita ko ang mukha niya. Hindi siya nagbibiro. Ganyan talaga ang tingin niya sa akin.
Isang well-behaved na alagang hayop na hindi nangangailangan ng maraming atensyon. Inilapag ko ang inumin ko at naglakad diretso palabas. Hindi niya napansin na umalis ako ng 20 minuto. Nang tawagan niya ako, nasa taxi na ako pauwi. Saan ka pumunta? Demand niya. Gusto ni Bradley ipakilala ka sa isang tao, tapos bigla kang nawala. Alam mo ba kung ano ang itsura ko niyan? Pumunta ka sa impyerno, Raquel? Binaba ko. Tinawagan niya ulit agad. I-decline ko. Tinawagan ulit. Pinatay ko ang phone ko. Nang umuwi siya isang oras pagkatapos, nasa guest room ako nagpapaking ng maleta. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Nakatayo sa pinto, naka 250,000 na damit pa rin. Aalis? Aalis? Huwag kang maging ridiculous. Kaya lang nag-joke ako na nasaktan ng feelings mo. Parang bata ka. Itinigil ko ang pagpak at tiningnan siya. Pinantay mo ako sa alagang hayop, Raquel. Sa harap ng colleagues mo. Sa harap ng mga taong iginagalang ka. Joke lang yon, Juan Paulo. Diyos ko, kailan ka naging ganito ka-sensitive? Lagi na akong sensitive. Tumigil ka lang napansin dahil tumigil ka rin makita ako bilang tao. Nakapamewang siya, lumipat sa boardroom stance. Absurd to. Overreacting ka sa comment na walang halaga. Kung gusto mo ng sorry, sige. Sorry. Ngayon itigil mo ang pagpak at halika sa kama. May brunch tayo bukas sa Henderson at kailangan kita roon. Kailangan mo ako roon? Isinara ko ang maleta. Kailangan mo ako bilang accessory, bilang pruweba na hindi ka puro business, na may normal na buhay ka, pero hindi mo na ako kailangan bilang asawa. Hindi mo na ako kailangan bilang asawa sa loob ng maraming taon. Tumigas ang ekspresyon ni Raquel. Saan mo ba talaga iniisip pupuntahan? Sa bahay ng kapatid mo? Magreklamo sa pamilya mo kung gaano ako kasama? Sige, Juan Paulo, tumakbo ka na naman kapag nahirapan. Pero hayaan mo akong sabihin sa'yo. Lumapit siya, bumaba ang boses sa dangerous whisper na ginagamit niya sa negotiations. Kung lalabas ka sa pinto na, yan, kung talagang iiwan mo ako, magsisisi ka. Malalaman mo kung gaano kasarap ang buhay dito. At kapag bumalik ka na gumagapang para magpaumanhin na gagawin mo, baka hindi na ako kasing forgiving ngayon. Kinuha ko ang maleta at naglakad palabas sa kanya. Titingnan natin. Ang dalawang salitang yon ay nanatili sa hangin na parang hamon na hindi inaasahan ng isa sa amin na gagawin ko. Nag-drive ako sa hotel ng gabing yon, nag-check-in sa pangalan ko, at umupo sa generic room na may generic furniture. Pakiramdam na mas tahanan kaysa sa designer house namin sa loob ng maraming buwan. Nag-buzz ang phone ko sa messages mula kay Raquel. Mula galit hanggang pagkalito, hanggang pag-aalala. Nagiging childish ka. Sige, mag-tantrum ka. Bukas kita makikita. Juan Paulo, lumalala na to. Umuwi ka na. San ka ba? Nag-aalala ako. Hindi ko sinagot kahit isa. Sa halip, binuksan ko ang laptop at ginawa ang bagay na iniiwasan ko ng maraming buwan. Nagsimulang maghanap ng job listings, hindi sa Makati, kundi sa iba pang lugar. Quezon City, Cebu, Davao, mga lugar kung saan pwede akong magsimula ulit nang walang anino ni Raquel sa lahat. Ang background ko ay sa financial analysis para sa tech companies, isang bagay na magaling ako bago ako kumbinsihin ni Raquel na mag-resign at tulungan siyang buuin ang Nexatech. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan sa numbers, sabi niya, na parang honor imbis na paraan para panatilihin akong dependent at controlled. Pero pinanatili ko ang skills ko, certifications, at viability sa market na mabilis gumalaw at mas mabilis makalimot. Sa loob ng isang oras, nakahanap ako ng 3 positions na match sa qualifications ko. Senior Financial Analyst roles na may sahod na 9 milyon hanggang 11 milyon taon-taon. Hindi CEO money pero sapat para suportahan ang sarili. Sapat para patunayan na hindi lang ako well-behaved pet ni Raquel. Nag-submit ako ng applications sa 3 bago ko pa mapigilan ang sarili. Kinabukasan, tumawag si Raquel ng 6 a.m. Halos hindi ko sinagot pero nanaig ang curiosity. Saan ka? Mahigpit ang boses niya. Controlled, pero may edge sa ilalim. Hotel? Aling hotel? Anong pakialam? Katahimikan. Juan Paulo, napatunayan mo na ang punto mo. Galit ka. Naiintindihan ko, pero kailangan nating pag-usapan ng rational. Umuwi ka at mag-uusap tayo.
Walang pag-uusapan, Raquel. Tapos na ako maging afterthought mo. Afterthought ko? Tumaas ng bahagya ang boses niya. Binigay ko sa'yo ang lahat. Magandang bahay, financial security, connections na papatayin ng iba para lang makuha at itinatapon mo dahil nasaktan ang feelings mo sa party. Hindi mo pa rin naiintindihan, sabi ko ng mahina. Binigay mo sa akin ang lahat maliban sa isang bagay na talagang kailangan ko. Ikaw, hindi patas yan. Nagbuo ako ng mahalaga. Akala ko naiintindihan mo yon. Naiintindihan ko. Sinusuportahan ko. Pero sa daan, tumigil ka sa pagbuo ng kumpanya at nagsimulang magtayo ng fortress para itaboy ang lahat, kasama ako. Isa pang pause. Narinig kita, sabi ni Raquel, ng bagong tono na ginagamit sa negotiations. Umuwi ka at gagawin natin to. Pwede akong magbago, maging mas present. Pwede tayong mag-couples therapy kung yon ang gusto mo. Hindi ko gusto ang couples therapy, Raquel. Gusto ko ang divorce. Ang salita ay nanatili sa pagitan namin na parang basag na salamin. Hindi ko pa nasabi ng malakas noon. Hindi ko pa pinayagan ang sarili isipin ng buo. Pero narinig ko na ngayon tama ito. Totoo itong iniiwasan ko ng maraming taon. Hindi mo sinasadya yan, sabi ni Raquel. Pero hindi sigurado ang boses niya. Ngayon sinasadya ko. Maghahanap ako ng lawyer sa linggong ito. Juan Paulo, hintayin mo lang. Huwag kang magmadali, walang iwanan. May 12 taon tayong kasal. Hindi mo pwedeng itapon yon dahil sa isang away. Hindi isang away, Raquel. 12 taon ng away. 12 taon na ikaw ang priority. 12 taon na nawawala ako ng paunti-unti hanggang maging eksakto ang tawag mo sa akin. Isang bagay na hindi nangangailangan ng maraming atensyon. Narinig ko ang paghinga niya sa kabilang linya. Halos makita ko siya sa kwarto namin, nagkalkula ng susunod na move. Sige, sabi niya sa wakas. Umalis ka, pumunta ka kahit saan. Pero tandaan mo, Juan Paulo, malalaman mo kung ano ang nawala mo. Malalaman mo na walang ibang magtitiis sa neediness mo. Ang constant demand mo sa atensyon, ang kawalan mo ng pag-unawa na may mas malalaking priorities ang iba kaysa mag-holding hands at feeling stalks. At kapag na-realize mo, yon. Kapag bumalik ka na gumagapang para magpaumanhin, aalala ko ang usapan na to. Paalam, Raquel, binaba ko bago siya makasagot. 3 araw pagkatapos, tumawag ang isang kumpanya sa Davao, Tech Horizon Analytics, mid-sized firm na nagde-develop ng financial consulting para sa emerging tech companies. Nakita nila ang resume ko, sinuri ang references, at gusto nila akong ipa-fly out para sa interview. Mas maganda sa inaasahan ng interview. Ang CEO, isang babaeng si Patricia Santos, na parehong edad ni Raquel pero infinitely warmer, nag-usap sa akin ng 2 oras tungkol sa company culture, values, commitment sa work-life balance. Napansin namin, sabi ni Patricia, na ang pinakamahusay na analysts ay yung may buhay sa labas ng opisina. Mga taong umuuwi sa pamilya, may hobbies, naaalala na ang trabaho ay ginagawa natin, hindi sino tayo. Resonate ba sa'yo ang philosophy na, yan? Halos matawa ako. Resonate ng sobra, gusto kong umiyak. Inoffer nila ang posisyon ng gabing yon. 10 million base salary plus bonuses, full benefits at relocation assistance. Tinanggap ko bago ako umalis sa building. Nang sabihin ko kay Raquel 2 araw pagkatapos, nagkita kami sa coffee shop dahil hindi ko kayang bumalik sa bahay. Tiningnan niya ako na parang sumali ako sa kulto. Davao, sabi niya. Hinahaluan ng kape ng hindi umiinom. Lilipat ka sa Davao? Kumuha ako ng trabaho roon. Oo, Juan Paulo. Insane to. Gumagawa ka ng life-altering decisions base sa isang away. Alam mo ba kung gaano ka-irrational? Mas rational ako kaysa sa nakalipas na taon. Lumapit siya at sa unang beses mula nang makilala ko siya, nakita ko ang genuine emotion sa mata niya. Takot siguro, or loss, or realization na nagkamali siya sa kalkulasyon. Huwag mong gawin to, sabi niya ng mahina. Please, alam ko nahirapan ako. Alam ko kinuha kita for granted, pero pwede akong magbago. Pwede nating ayusin to. May 12 taon ka ng pagkakataon para ayusin to, Raquel. Hindi mo lang naisip na kailangan mo dahil akala mo laging nandito ako naghihintay ng anumang scraps ng atensyon na feel mo ibigay. Hindi patas yan, hindi ba? Tumayo ako. Makikipag-ugnayan ang lawyer ko tungkol sa divorce proceedings. Pwede mong kunin ang bahay, kotse, kahit ano. Gusto ko lang makalabas.
Pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay to, sabi niya. Tumitigas ulit ang boses. At kapag na-realize mo, wag mong asahan na tatanggapin kita ulit. Lumabas ako sa coffee shop na mas magaan ang pakiramdam kaysa sa maraming taon. Mabilis ang paglipat sa Davao. Nakahanap ako ng apartment sa neighborhood na Lanang. Wala namang fancy, pero malinis at maliwanag na may view ng bundok mula sa kwarto. Uri ng lugar na pakiramdam ko akin, imbes na showroom para sa approval ng iba. Ang unang araw ko sa Tech Horizon Analytics ay parang pagpasok sa alternate universe. Nag-uusap talaga ang mga tao tungkol sa iba kaysa trabaho. Tinatanong ang weekend plans, in-invite sa company softball game, isinama sa usapan na parang tao na sulit kilalanin imbes na isa pang cog sa machine. At si Patricia Santos ay napatunayan na lahat ng hindi kay Raquel. Pinahahalagahan ng input, pinagkakatiwalaan ng team, at naiintindihan na ang pagtrato ng mabuti sa tao ay hindi weakness. Ito ang pundasyon ng lahat. 3 linggo sa bagong buhay ko, tumawag ang phone ko sa unfamiliar number. Halos hindi ko sinagot, pero may humila sa akin. Juan Paulo Reyes. Babaeng boses, professional, bahagyang kinakabahan. Oo, ako si Amanda Fernandez. Tumatawag ako tungkol kay Raquel Morales Reyes. Bigla akong nanlamig ang tiyan. Ano tungkol sa kanya? Mr. Reyes, komplikado to at sorry sa pag-contact direct pero hindi ko alam kung kanino pa. Nakikipag-date ako kay Raquel sa nakalipas na 8 buwan. Nag-tilt ang mundo. Nakikipag-date? Oo, romantically. Trabaho ako sa building nila. Nagkita kami sa networking event at nag-develop ang mga bagay. Sinabi niya sa akin na separated na kayo sa asawa, na ongoing ang divorce, na amicable pero necessary dahil nag-grow apart kayo. Naupo ako ng malakas sa couch. Sinabi niyang separated na kami 8 buwan na ang nakaraan. Oo, pero kahapon nalaman ko na hindi totoo yon. Na umalis ka lang 3 linggo na ang nakaraan at bago noon ay mag-asawa pa kayo at nakatira pa rin. Mr. Reyes, hindi ako homewrecker. Hindi ako makikipag-ugnayan sa may asawa kung alam ko ang totoo. Pero nagsinungaling si Raquel sa akin at sa tingin ko nagsinungaling din siya sa'yo. Bakit mo sinasabi to sa akin? Tahimik pero matatag ang boses ni Amanda. Dahil lumaki ako sa magulang na nagsinungaling sa isa't isa ng maraming taon, na sinira ang isa't isa ng dahan-dahan imbes na maging tapat. At dahil nang i-confront ko si Raquel kahapon tungkol sa mga sinungaling, tumawa siya sa akin. Sinabi niyang naive ako na isipin na capable siya ng monogamy, na distraction lang ako mula sa stress ng kasal niya. Sinabi niyang malamang nasa bahay ka ngayon, pathetic at miserable, naghihintay na patawarin ka niya sa pag-alis mo. At may something sa paraan ng pagsabi niya, ang cruelty sa boses. Alam kong kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ko alam ang sasabihin. Bahagi ko ay gustong magalit, pero karamihan ay malungkot. Malungkot na naging tao si Raquel na hindi ko nakilala, na capable ng ganitong casual cruelty sa maraming tao. Salamat sa pagtawag, sabi ko sa wakas. Pinahahalagahan ko ang honesty mo. Para sa sulit, sabi ni Amanda, sa tingin ko tama ang desisyon mong umalis. Walang dapat tratuhin nang ganoon ang sinasabi niya tungkol sa'yo. Pagkatapos naming mag-hang up, umupo ako sa apartment ko na tumitingin sa bundok, pinoproseso ang bagong info. Nag-cheat si Raquel sa akin ng 8 buwan habang ginagawa akong guilty sa paghingi ng basic attention at respect. Nagbuo siya ng buhay nang walang ako habang pinapanigurado na hindi ako makakasurvive nang wala siya. Ang tawag ay dapat sumira sa akin. Sa halip, pakiramdam na ang final piece ng puzzle na nag-click, nagko-confirm sa hinala ko pero ayaw kong paniwalaan. Hindi lang binabayaan ni Raquel ang kasal namin. Aktibong sinisira niya ito habang pinapanatili ako bilang security blanket sakaling hindi mag-work ang iba niyang options. Tinawagan ko ang lawyer ko kinabukasan at sinabi ang lahat. Binabago nito ang mga bagay, sabi niya. No-fault divorce state ang Pilipinas. Pero ito ay nakakaapekto sa asset division, lalo na kung mapapatunayan na ginamit niya ang marital funds para sa affair. Sa loob ng 1 linggo, nakakolekta ang lawyer ko ng ebidensya.
Si Amanda Fernandez ay willing magbigay ng text messages, emails, receipts mula sa hotels at dinners na siningil ni Raquel sa joint credit card namin. Damning at detailed ang ebidensya, nagpapinta ng larawan ng babaeng nabubuhay ng double life ng may calculated precision. Kinontak ng lawyer ni Raquel ang akin 3 araw bago ang unang court date. Gusto nilang mag-settle outside court, iwasan ang public scrutiny mula sa trial. Willing si Raquel magbigay ng mas malaking financial settlement kung papayag akong mag-sign ng non-disclosure agreement tungkol sa affair. Pinoprotektahan niya ang reputation niya, paliwanag ng lawyer ko. Ang public divorce na may infidelity ay makakasira sa standing niya sa business community. Willing siyang magbayad ng malaki para mapanatiling tahimik. Malaki ang offer ni Raquel, 120 million cash, kalahati ng investment portfolio, at bibilhin niya ang stake ko sa Nexatech sa market value, isa pang 40 million. Kapalit, papayag akong hindi pag-usapan publicly ang details ng divorce. Naisip ko, yun ang humigit kumulang 10 segundo bago sabihin sa lawyer ko na mag-counter offer. Ayaw ko ng pera niya. Gusto ko ng honest divorce. Sabihin mo sa kanya na kukunin ko lang ang legal na karapatan ko at wala nang higit pa. Pero hindi ako magsisign ng agreement na nagre-require sa akin na magsinungaling tungkol sa nangyari. Tiningnan ako ng lawyer ko na parang nabaliw ako. Juan Paulo, 160 milyon to. Alam ko eksakto kung ano yon. Ito ay si Raquel na sinusubukang bilhin ang katahimikan ko dahil hindi niya matiis na malaman ng tao na hindi siya perpekto. Pero ayaw ko ng pera niya at ayaw kong mabili. Sabihin mo sa kanya na kukunin ko ang fair split ng marital assets ayon sa batas at panatilihin niya ang hush money niya. Tinawagan ako ni Raquel ng diretsyo ng gabing yon. Binabali ang rule na lahat ng komunikasyon sa lawyer. Anong laro ang ginagawa mo? Demand niya. Walang laro. Ayaw ko lang ng pera mo, Raquel. Lahat gusto ng pera, Juan Paulo. Ganyan gumagana ang mundo. Siguro sa mundo mo, hindi sa akin. Nagiging tanga ka. Milyon to. Milyon kapalit ng pag-pretend na nagtapos ang kasal natin dahil nag-grow apart tayo, imbes na dahil serial cheater ka na nagtrato sa akin na parang empleyadong nakalimutan mong i-fire. Salamat na lang. Ginawa kita, Raquel hissed. Bago ako, wala ka. Mid-level analyst na walang prospects. Binigay ko sa'yo ang lahat. Binigyan mo ako ng mga bagay, Raquel. May difference yun. Magsisisisi ka. Kapag nahihirapan ka sa Davao sa pagkakaubos ng sahod mo, aalala mo na nilakasan mo ang milyones dahil sa pride mo. Okay lang sa akin yon. Okay ka ba na malaman ng lahat kung bakit umalis ako? Binaba niya ng walang sagot. Natapos ang divorce 6 linggo pagkatapos. Nakuha ko ang eksaktong kalahati ng marital assets na umabot sa humigit kumulang 20 milyon pagkatapos ng debts. Hindi ang milyones na offer ni Raquel, pero sapat para maging komportable at libre ako. Lumabas ang kwento, hindi dahil sa akin, kundi dahil sumulat si Amanda Fernandez ng article tungkol sa karanasan niya sa isang women's business blog. Hindi niya pinangalanan diretso si Raquel, pero sinong nasa Makati Tech community ang hindi makakilala? Nag-viral ang article, nag-spark ng conversations tungkol sa power, relasyon at accountability sa corporate culture. Sinubukan ni Raquel na magsuwe para sa defamation, pero dahil hindi niya pinangalanan teknikal at lahat ay totoo, walang nangyari sa kaso. Nagsimulang magtanong ang board ng Nexatech tungkol sa judgment ng CEO nila. 3 major investors ang nag-pull out, citing concerns sa leadership stability. Pinanood ko lahat mula 1,000 kilometers ang layo, pakiramdam na walang iba kundi relief na hindi na ako parte ng mundo na yon. 6 na buwan pagkatapos ng divorce, na-promote ako bilang Director of Financial Strategy sa Tech Horizon Analytics. Tinawag ako ni Patricia Santos sa opisina para sabihin ang balita. Juan Paulo, lampas sa expectations namin ang ginawa mo nang hire ka namin. Ang analysis mo sa Morrison account ay nag-save sa kanila ng 100 milyon sa bad investments at ang portfolio restructuring na dinisenyo mo para sa Brennan Group ay nag-increase ng returns nila ng 40%. Ikaw ang uri ng talent na gusto naming buuin sa kumpanya. Ang promotion ay may raise sa 12 milyon corner office at team ng 3 analysts na nagre-report sa akin.
Mas importante, may respeto, recognition ng value ko bilang professional at tao. Nagsimulang mag-date ulit ako. Wala pang seryoso, coffee at dinner lang sa interesting na tao na nakikita ako bilang sulit kilalanin. Nakakatakot at nakaka-excite ng pantay-pantay, naaalala kung paano maging tao imbes na accessory. Isang gabi, nagdi-dinner ako kay Sarah, isang guro na nakilala ko sa barbecue ng kaibigan, nang mag-buzz ang phone ko sa text mula sa unknown number. Juan Paulo, si Raquel to. Kailangan nating mag-usap. Importante, pinakita ko kay Sarah ang text. Ex-wife ko. Unang beses siyang mag-contact mula sa divorce. Sasagutin mo ba? Naisip ko, naaalala ang babaeng nagsabi na babalik ako na gumagapang para magpaumanhin. Ang babaeng nagtrato sa akin na well-behaved pet na hindi nangangailangan ng maraming atensyon. Ang babaeng sigurado sa power niya sa akin na hindi niya maisip na talagang aalis ako. I-delete ko ang text nang walang reply at ibinaba ang phone ng mukha pababa. Hindi, sabi ko, ngumingiti kay Sarah. Sa tingin ko eksakto na ako kung saan dapat ako. 3 buwan pagkatapos, narinig ko sa mutual acquaintances na nag-resign na si Raquel bilang CEO ng Nexatech. Ang official statement ay desire na mag-pursue ng ibang opportunities. Pero ang rumors ay pinilit siya ng board pagkatapos lumabas ang iba pang kwento tungkol sa treatment niya sa empleyado at colleagues. Sinubukan niyang tawagan ako ng 2 beses pa, nag-iiwan ng voicemails na mula demanding hanggang pleading. Juan Paulo, kailangan nating pag-usapan ang lahat ng nangyari. Sa tingin ko, pareho tayong nagkamali. Juan Paulo, nasa therapy ako. Naiintindihan ko na ang mali ko. Pwede ba tayong magkape man lang? Hindi ko tinawagan pabalik. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na talaga akong sasabihin sa kanya. Ang dating version ko nang mag-asawa kami, ang Juan Paulo na naniniwala na kailangan niya ang approval ni Raquel para magkaroon ng value, wala na. 1 taon pagkatapos umalis sa Makati, nakaupo ako sa apartment ko sa Lanang Davao, tumitingin sa bundok na minahal ko na. Nang ma-realize ko na hindi ko na maalala ang huling beses na nakaramdam ako ng invisible. Araw-araw, nakikita ako ng tao, naririnig, pinahahalagahan ang opinions at contributions ko. May mga kaibigan na talagang gustong makasama ako. Trabaho na nagcha-challenge ng hindi nagsi-crush, at buhay na pakiramdam ko akin imbes na hiniram mula sa iba. Nag-buzz ang phone ko sa text mula kay Sarah, ngayon girlfriend ko na ng 6 na buwan. Dinner sa place ko tonight. Ginagawa ko yung pasta na gusto mo. Ngumiti ako at nag-type pabalik, can't wait. Doon ko alam na talagang mali si Raquel sa lahat. Hindi ako bumalik na gumagapang para magpaumanhin. Hindi ako nagsisi sa pag-alis. At ang buhay na binuo ko nang wala siya ay walang hanggang mas mabuti kaysa sa dating buhay ko kasama siya. Dahil lumalabas, kapag tumigil ka sa pagtanggap ng mumo mula sa taong nakikita kang mas mababa kaysa sa tunay mong halaga, matutuklasan mo na deserve mo ang buong handaan. At saan man doon, may mga taong handang maghain nito sa'yo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nila. Si Raquel ay nagbigay sa akin ng lahat maliban sa isang bagay na mahalaga. Pero sa pag-alis, sa pagpili sa sarili kaysa sa expectations niya, binigyan ko ang sarili ko ng isang bagay na hindi niya kayang ibigay, kalayaan. Kung na-resonate sa iyo ang kwentong ito, kung nakaramdam ka na ng invisible sa sariling buhay o relasyon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang worth mo ay hindi tinutukoy kung paano ka trinato ng iba. Tinutukoy ito kung paano mo trinato ang sarili mo. Pindutin ang like button kung na-touch ka ng kwentong ito at i-share sa taong kailangang marinig ito ngayon. At huwag kalimutan mag-comment sa baba tungkol sa sarili mong kwento ng pagpili sa sarili. Hanggang sa susunod, tandaan na minsan ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay umalis sa taong hindi makakita ng value mo. Dahil deserve mo na makasama ang mga taong hindi lang nagtotolerate ng presence mo,